Yung vision na madalas kong sinasabi, naway naintindihan at bahagi tayo. Yung mission at vision. Nang iglesyang ito, hindi mananatiling dalawa lang ang service. Nang iglesyang ito, hindi mananatili yung bilang natin. Ang iglesyang ito, hindi mananatiling ganito. Kung paanong nagkaroon kami ng pangitain sa ilalim ng puno ng kamatsili, na balang araw ay magkakaroon ng isang iglesyang ganito. Eto na tayo ngayon. Wala akong pera, hindi rin naman ako ganong kayaman, o hindi rin ako ganong kaedukado. Ang alam ko lang, buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuhan. Mga kapatid, sa ikalimang punto, remember what God is your ultimate source of victory. Huwag na huwag mong kalilimutan ang pinagmumulan ng katagumpayan sa Diyos. Karagdagan lang ang talino mo kung matalino ka. Karagdagan lang ang galing mo kung magaling ka. Karagdagan lang ang resources na meron ka. Pero wag na wag natin aangkinin ang anumang mabuting bagay na iyong nakin ay dahil sa iyo na walang kinalaman ang Diyos. Kapatid, binasbasa ng Panginoon ang kasipagan at mabuting ginagawa natin. Kaya nandyan tayo ngayon. So, kailangan nating laging binabalik at iniintindi ang katagumpayan galing sa Diyos. Anong sinasabi ng talata? Sinabi niya, o sinabi sa akin ng anghel at pinasasabi ni Yahweh kay Zerubabel. Pinasasabi ni Yahweh ng pangyarihan sa lahat na ang tagumpay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas at hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, pakikinig ng salita ng Diyos at pamumuhay sa salita ng ating Panginoon, laging nalalarawan sa isip natin ang lahat ng mabuting bagay at katagumpayan sa Diyos nang gagaling. Tayo ay kinakasangkapan lamang ng Panginoon. Kaya ngayong salitang sa Diyos ang lahat ng papuri, ang ibig sabihin nun, dumaan lang ang biyaya ng Diyos sa atin. Dumaan lang ang galing ng Diyos sa atin. Kinasangkapan lang tayo ng Diyos. Pero siya pa rin ang kumilos. At ano yung sinasabing pangalawang talata dyan? Jeremiah 17:5-7, sinabi ni Yahweh, susumpain ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad nila ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, at walang ibang tumutubo. Walang ibang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Number 6. Remember that you have divine duty to perform. Wag na wag nating kalilimutan para mapanatili ang kalaguan na meron tayong banal na tungkulin na dapat isagawa. Ano yung banal na tungkulin na yun? Isa, yung pananatili at paglago natin. Tungkulin natin sa Diyos at sa sarili natin na sikapin nating lumago para maisagawa yung banal na tungkulin na inatang ng Diyos sa atin. Dapat ang buhay na ito ay nagagamit sa buhay ng iba. Dapat ang kaligtasang natanggap natin ay nagiging kaligtasan din ng iba sa pamamagitan ng ating pagsasagawa, sa pamamagitan ng ating pagsunod. Sabi ng talata, Filipos 1:20, ang aking pinakanalais at inaasahan na hindi ako mapahiya o hindi ako magkulang sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong mapaparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Isa po sa paborito kong talata na sinabi ni Apostol Pablo, ang super one na kanyang ninanais at inaasahan, huwag siyang mapahiya o magkulang sa tungkuling iniatang sa kanya. Dahil alam ni Pablo na may pananagutan siya sa Panginoon. At tayong lahat may pananagutan.
Kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, hindi lang isang sitwasyon na pagpili natin na maglilingkod ba ako o hindi? Kailangan ko bang lumago o hindi? Mga kapatid, may kalakip na pananagutan ang anumang ating pipiliin. Kung hindi ang kalooban ng Diyos, may pananagutan tayo. And last, number 7, remember that you are Christ's servant at all times. All times. Not only every Sunday, every midweek service, every dawn watch, every anniversary, every family day, mga kapatid. Hindi seasonal ang pagiging Kristiyano, but is a lifetime commitment to God. Ito'y panghabang buhay na katangian at pangako ng kalagayan ng buhay sa Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi ng talata? 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitina. Maging masipag kayo palagi. Maging masipag kayo palagi. Hindi lang sa anumang gusto at kailan na nating gusto. Ang sabi dito, palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Wala pong masasayang. Pera man ito, pagod man ito, sakripisyo man ito, mga kapatid, walang masasayang. At wala tayong karapatan, panghinayangan, ang anumang ginagawa natin sa ating Panginoon. Ang tawag yun, pribileyo. Pribileyo kung tinatawag tayo ng Diyos sa isang tungkulin o gawain. Pribileyo kung naatasan tayong manalangin. Pribileyo kung tayo'y inaatasang makapangaral. Pribileyo. Dahil ang Diyos ay may panawagan sa atin.